Hello po, good day mga ka-sisters. Dito po ako sa bundok ngayon. At binisita po namin ni Mister yung aming sagingan kung may bunga. May natira pang bunga kasi po ay tulad po ng sinabi ko sa inyo, yun po ay daanan ng tao doon sa kabilang barangay. Kaya po ay minsan ay pasalamat na kung may natira. At yun po, bibisitahin namin. At nauna na po si Mister para tingnan. Ito po ay papasok pa galing dun sa malayo po yung kalsada. Papasok pa po ito doon sa papunta dun sa aming taniman ng saging. Ito rin po yung aming taniman ng mais at mani ng mga nakaraang taon. So nagpaplano rin po kami ngayong taon, if God's will, kung meron po kaming makaipon ng panggastos na kami po ay magmamanian ulit. Dahil po sa mani ay maganda din naman yung kita at konting tiyaga lang, samahan lang ng sipag para po ay may tutubuin. So kami po ay nakapunta rito at nanghiram na po kami ng motor para po ay, kasi medyo po ito malayo doon sa amin at kailangan pang magmotor talaga. Ayan, ito po yung area namin na pinagtaniman namin ng mais dati. Ayan si Mister. Ayan po yung aming tinanim na saging. Tinanim naming mag-asawa at nagpatanim pa po kami ngayong taon. Meron, may bunga. Ayan po, titingnan natin. Ay, kinuhaan na agad ng puso. Sayang. Mag-expect ako na may puso sana at mayroon tayong maigulay na puso ng saging. Yun po mga ka-sisters, ito po ay saging na saba. May bunga ngunit mura pa. Yan po, ito pong kahabaan na ito po yung aming naging maisan dati. Mga nakaraang ilang taon. So ito pong nakalipas na taon ay hindi po kami nagmaisan dahil po ay binakanti muna namin yung lupa para po ay the next ay magtatanim po kami para po sa sunod naming pagmanian ulit. Ito po yung bagong aming tanim itong nakaraang taon lang. Ito po yung malalaki na, ito po yung unang tanim namin ni Mister. Ilang taon na rin ang nakaraan. Yun po hanggang doon sa unahan. May magulang na dyan. Eh bakit kaya itong isa na ito ay tiniba? Eh bakit ito? Eh talaga nga naman. Ay ganito talaga ang tanim basta't malayo sa bahay. Pinutol nang hindi namin kilala, sayang, bagong tanim lang ito eh. Eh sige. Ayan, pwede na yan. Nabali na. Sige. Ito po mga ka-sisters ay nagpaplano kaming mag-asawa ngayong darating na tag-ulan. Kami po ay magtatanim ng mani. Dahil po sa mani is konti lang yung pagod. Kumbaga syempre magpagod din, ngunit ay mas less po yung pagod compare sa magmamaisan. Ayun, ito po yung bunga ng aming bagong tanim lang na turdan. Ano bang tawag nito sa Tagalog? Tundan sa amin in Bisaya. Ayun, saba. May bunga ngunit mura pa. Minsan po ay sige. Minsan po ay gulang pa. Mura pa. Ayun, pwede na ito. Magulang na ito, oh. Sige na? Oo. Ayun, nililinis po ni Mister yung tabi. Ito po mga ka-sisters, ang kahabaan nito hanggang doon sa dulo ng kawayan. Ito po yung aming naging maisan dati.
So nung una po is pasalamat kami kung may pang-upang, ngunit kapag wala ay ayan, sulo po namin magpamilya, mag-anak, magtanim kasama ang mga bata. Kaya po kapag nagmamaisan kami ay araw-araw kami halos nandito para maglinis hanggang sa sumapit yung pag-ulan na pagtatanim. Ganun yung buhay ng nagmamaisan. Pwede na ito? Pwede na yan. Pwede natin? Oo. Pwede na natin yan. Ano ito? Kaya natin? Sige, kaya na. Yan, may bagong suwi siyang suwi. May bago siyang suwi kahit bagong tanim lang. Bago. Tapos namunga na agad. Thank God sa biyaya kasi dahil bagong tanim ay namunga na agad at may dalawa pang suwi. Yan, madami po yan hanggang doon. Yan po. Kung hindi lang po ito napapakailaman ng may mga hayop minsan, may kalabaw. Yan, meron doon sa dulo. Ito po sana isulit din sa aming paghihirap ng pagtanim. Ngunit kapag naunahan po kami ay talagang suri din. Talagang tama na kapag may tinanim, may anihin. Ngunit, Bako paganda mo ito, parang gamot. oo, ginagawa ko nga yan, oh. Parang gamot. Oo, yun. Ginagawa ko nga, nahalo ko pa nagpapausok. Para siyang amoy, ano yun, lagundi. Wala pa. Sisters, ay at tuwing kami po ay magtatanim na ng mais ay gumugugol po kami ng maraming panahon para dito, buwan sa paglilinis pa lang. Yan, kailangan gugulin ng buwan sa pag-ayos ng lupa hanggang sa dumating yung pagpatak ng ulan. So dati po ay naalala ko ay maliliit po yung tatlong anak namin, maaga pa kami dito at nagbabaon lang kami ng pagkain, tapos hapon na po kami umuwi. So pahirapan po kasi po ay wala pa kaming sasakyan din noon. Kaya kung walang pasalamat, kung may pahiram, kung walang magpahiram ay yun, lakad. Ayun pa, mayroon pa. Aray, balda. Yun, saba. Durog. Yun. Mayroon kaming pang pwede rin naman pagulangin, pahinugin. Kita po yata pagulang na. Pwede rin siyang gawing nilupak. Malalago po yung puno ng saba. So ito po ay sa tansya po ay mga nasa kalahating hektar ang lupa po na ito na aming pinaniman ng mais. Ngunit ito po ay hindi namin pag-aari at pataniman lang. Galing po sa magulang ni Ambet. So kung sino po sa kanila magkapatid ang masipag magtanim, so yan, magtatanim. Ay kami lang po ni Ambet yung gustong magtanim dito. Kaya magtatanim kami the next year, nitong taon na ito. Yun, mayroon pa din ditong mura. At sa tingin ko po ay ito ay hindi na okay dahil papunta na sa tag-init. Yung pong saging na nagkataon na papunta sa init na ng panahon, tag-init ay hindi na halos uusad yung bunga, hindi na halos lalaki. Yan, marami rin po kaming tinanim na bago, mga ka-sisters, bagong tanim namin. Siguro pa ay mga kulang 100 puno na tundan at saba. Ito po dito ay malayo sa kabahayan at bundok na bundok, gubat na gubat. Yan po. Malayo din po ito doon sa bahay namin, sa area namin doon sa bahay sa baba.
Dito po sa bundok siguro sa tansya ko ay mga 30 minutes. Hindi lang natakbo ng motor. So nakahiram po si Mr. ng motor kaya nakapasyal kami dito. Umuwi po siya galing sa laot. Maaga pa. Yan, hapon na. Po ng kalabaw. Yung mga kambing. Saka minsan po yung talagang tao yung mismo yung nagtatali ng kalabaw dito sa saging. Dahil po malayo sa amin, din namin nababantayan. Kaya napiperwisyo po yung aming tanim. Kaya nagpapasalamat na ako kung may naaabutan pa kaming bunga. Pero po yung talagang magulang na nabunga ay pasensya na kami. At least ay nakatikim din. Kahit paano ng aming pinaghirapan. Galang na po kami mga sisters ni Mr. dito pumunta dahil ito po ay may kalayuan din doon sa amin. Ngunit nung po kami ay nagmaisan kahit malayo. Dahil si Mr. po ay nasa laot palagi. Yun, kaming mag-ina. Maaga pa, dito na. Halos araw-araw. Ay, kaya pala. Ginawa nilang daan. Walang daan dito sa gitna ng aming tanim ay talagang ginagawa ng tao ng daan. Kaya labas pasok yung aming tanim, mga tanim dito na saging. Kaya kitang kita nila kapag may magulang na talagang kinukuha na agad. Yan, ang dami na rin. Marami ring mabuhay doon sa aming pinatanim na bago o tinanim. Ito po yung mga nabuhay na bagong tanim. Ito po yung mga ka-sisters yung buhay namin kapag kami nagmamaisan. Ayan po. Tulad ng ginagawa ni Mr. Ganyan. Yung buhay namin kapag kami nagmamaisan araw-araw. Ganyan. Naggagamas, nagtatabas, nililinis, at iniipon bago hintayin ang tag-ulan. So matagal pong medyo matagal ding panahon ang ginugugol. Maraming oras, araw para malinis bago taniman. So ito lahat saba. Ganda ito hakutin, halo. Maganda hakutin. Panagluto ng bibingka, libre na sa panggatong. Dami ay sayang. Sayang sa init siguro. Yun ang aming natiba. Yung may isa pa doon. Oo. Medyo mabato po ang porsyon na ito dito sa aming taas. Ang aming minaisan dati. Naalala ko po nang maliliit pa aking mga anak. Si Peto minsan ay kalong ko pa. Paladala dito sa bundok. Paladala ko rin po yung duyan. At bitbit yung dalawang bata para magtanim ng mais.
po, uwi na kami at yun ang dala ko. Kay Mister, nauna na siya. Sisters, gumawa si Mister ng pandala ng isahan lang. Yan. Para po madala niya ng isang dala. Masaya na po ako kasi makakain na kami o makatikim ng aming pinaghirapan ni Mister ng pagtatanim. Uwi na po kami sa amin. Malayo po ito doon sa kalasada. At doon po kami sumasakay kung may sasakyan. Ngunit kung wala, lakad hanggang papunta, hanggang pauwi doon sa amin. Abot ng 30 minutes higit. Kulang isang oras na lakad. Ito po rin dati ay aming naging maisan din. Bagong sama pa lang kami ni Mister. Bagong mag-asawa pa lamang kami at si Mark pa lang yung maliit. Uwi na po kami sa amin. Budos yun ah. Budos na kambing. Ilang araw na yan, anak na yan. O bata doon to. Punta naman sa dyan. Naglalaga po ako nung saging na nakuha namin sa bundok kasi masarap po ito. Tambal doon sa inihaw na tulingan. Pag-ihaw po kami ng tulingan na ito o burig ang tawag sa amin in Bisaya. Ito po ay bagong huli ni Mister. Tambal po namin doon sa nilagang saging na kuha namin sa bundok. Yan yung masarap at sariwang inihaw na tulingan. Sinalang na po ni Mister. Yan na po, nabaliktad na yung inihaw namin na tulingan. Yung kabila na lang yung hindi luto. Yun, ang aming saging na nilaga na nakuha namin ni Mister sa bundok. Magulang na. Kahit maliliit, yan, busog yung laman. Masarap po ito sa tambal sa isda. Sa tamang-tama, may inihaw kaming tulingan. Mainit. Mainit doy. Lukso eh.
malapit na, na siyang maghinog. Malibal na. Ito po yung saging na dala namin galing sa bundok na talim namin ni Mister. Ililipat ko po dito sa plastic para mabilis mahinog. So gagawin ko po yung paraan na tinuro nung may alam. Siguro alam niya kung paano mapabilis yung Isang tutok lang Angel. paghinog ng saging. Ilalagay ko daw po sa isang plastic. Pagkatapos ay buribudan. Ano ba yan? Budbudan, lagyan ng asin. Tsaka balutin yung plastic, isarado. Yun daw po yung paraan ng pagpapahinog niya ng saging. Ewan ko lang kung epektibo. Try ko lang. So wala lang kung masamang mag-try. Ito po ay maliliit lang, ngunit ito po ay magulang na. Yan. Ito po yung asin, katulad ng sinabi sa akin ng nagpapahinog daw siya ng saging gamit ang plastic at asin. Hindi ko lang alam kung direkta yung asin nilalagay, pero naisip ko siguro ay direkta. Yan, try ko kung success or failed. Yan. Tsaka sa talian. Yan. Mag-comments na lang po kayo sa akin kung kayo po ay may alam sa madaling pagpapahinog ng saging. Yan, balutin ko daw pagkatapos malagyan ng asin. Ang iba po nito ay dagat, binabasa ng dagat. Yan, good. Ito po, matapos kong talian, titingnan ko kung mga 3 araw kung may pagbabago, kung manilaw or lalong bumerde. Doon ko malalaman kung epektibo tong yung may nagturo sa akin. Kukunin na po namin yung inihaw kasi luto na. At kakain na kami. Yan, wow, sarap. Bango. Para malaman natin kung luto, dito po yung tinitingnan ko. Ito na yan. Ayan, pag walang dugo, ibig sabihin, luto. Ayun, luto. Approve na luto. Tapos na po kaming mag-ihaw, magluto, mag-prepare ang aming hapunan. Gabi na po dito sa amin, kakain na po kami. Thank you Lord sa pagkain sa aming harapan. Salamat po Diyos sa mabuting pangangatawan na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa napakaraming biyayang pinagkaloob mo sa amin. In Jesus' name, Amen. Ikaw eh. Happy birthday, Faith. At mahina ang bati mo kay Faith. Happy birthday, Faith. Binati ni Mark si Faith, happy birthday. Kasi po ay birthday ni Faith ngayon. Nauna na yung handa kahapon. Nagpansit po kami ng tamang dami lang para may pagsalusaluhan. Sorry kaya. Sabi nga sa akin. Alam ko yung brown. Hmm? Alam ko yung brown. Masarap yan. Chicken. Short. Gusto mo ang brown gel? Saging. Yay. Pito ka dun sa pasawat. Saging ang gusto mo nak. Ay. O, pili lang pala ng sasawa ang gusto. Yung isa. Diyan. Wala ko na ako. Alin ang gusto? Saging. Yan. Ito ang sasawa niya. Napakalamig po na panahon dito sa amin. Kami ni Mark naka-jacket. Parang December lang eh. Sarap.
dapat na Kuha ko na. Yes, yes, yes. ano pa. Shout out po sa mga kapwa ko Pinoy, Pilipino dyan sa ibang bansa. Dahil Ano pa? para po sa nag-comments na magpagupit po si Mister para lang pumugi. Yan po si Mister, nagpagupit na. Yan po kung ano pong masasabi niyo kung pumugi lalo. Sarap tayo. Apa. Sarap. Wait. Yun, sarap. Apa. Hindi nag-angang sila, no? Hindi nag-angang kayo, no? Hanggang ng ano ko. Hanggang. Langang ka nga. Da pa. Magba. Manghang. Manghang na. Ay, kasama na. So, isda, oh. Ano pa? Magpawa. Ito. Sibuyas, soy. Sibuyas na. Saan? Ubusan siguro ng... Kanina. Ubusan siguro ng... Order ko naman ako ikaw. Na, mama, itlog. Yan, yan. Ayan, ito halos mo. Be. Ito. Yan, ito yun ah. Yan na rin yan. Una mo ng itlog dyan. Hindi lang nagkakain ng itlog ng isda dito. Yung dalawa wala. Oo nga, gusto na yung jello itlog. Yay. Isda na, kain. Isda tayo. Kaya na ito ka. Linis naman yung kamay ko. Ito na kanin. Kanin tayo. Kumuli ka niyo muna. Ito tayo. Nagpapasalamat po ako sa inyong mga dasal kasi po ay si Mr. ay maayos naman po yung huli sa araw-araw. Talagang umiepekto po yung inyong dasal. Maraming salamat po sa inyo sa suporta nyo po sa amin at pansamantala po magpapaalam kami. See you po in next video. God bless po sa inyong mga viewers and subscribers. Bye-bye.